Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay available BIR forms para po sa annual income tax. May available na po tayong mga BIR forms para po sa annual income tax return natin para sa mga purely compensation income earner, self-employed individuals, professionals, pati po yung mga corporations, partnerships, o mga non-individual taxpayers. Okay? Available na po yung ating annual ITR 1700 para po sa mga purely compensation income earner. Kaya nga lang po, yung nakikita nyo sa screen nyo, luma pa po yung form na yan. May June 2013 or 2013 revision date. Huwag nyo pong gagamitin yan effective 2018 calendar year because malaki pa po yung tax table dyan. Malaki pa po yung tax na babayaran dyan. Remember, because of our train law, up to 250,000 pesos, wala na po tayong babayarang income tax. If you will use the old, yung nakikita nyo pong form dyan sa screen nyo, para po sa mga purely compensation income earner, you will overstate your income tax na babayaran sa BIR, which is erroneous po. Okay? Ito na po yung bating form. Yan, yung nakikita nyo po sa screen nyo. Available po ito, or applicable po itong annual ITR 1700 sa mga purely compensation income earner. That's the word, purely. Hindi po sila professional or practicing professional or self-employed at the same time. Ang source of income lang nila ay salaries from their employment or compensation income. Okay? Yung mga hindi po qualified for substituted filing, required po silang mag-file ng annual ITR. If they are purely compensation income earner, annual ITR 1700 po ang gagamitin natin. Okay? Ito na po yung bagong form. Nakikita nyo po sa inyong screen. Yan po ang gagamitin natin. Kaya nga lang po, hindi pa po yan available sa EFTS at EBIR form. Available po lang po yung annual ITR 1700 natin sa mga manual filer. And under po ng RMC 19-2018, sabi po ng RMC 19-2018, yung mga purely compensation income earner, gumamit lang muna ng manual filing. Yan po. Pwede nyo pong gamitin yung manual filing even if EBIR kayo kasi hindi pa siya available sa EBIR. Yung bago nating annual ITR 1700. Okay? And then, bayaran nyo na lang po sa bangko if any. Pag wala, pa-receive po yan sa RDO. Kaya nga lang po, may mga required attachments po yan na kailangan i-attach sa annual ITR. Okay? Ituturo po namin sa inyo yan sa separate nating ATC video. Yung application po ng book natin, nandito po. Okay? And we have annual ITR 1701. Kaya nga lang po yung 1701 na nakikita nyo sa screen nyo, luma na po yan. Okay? Huwag nyo na po gagamitin yan because overstated din yung income tax na makukuha nyo dyan or sobra. Kasi sa lumang annual ITR po, okay? Luma pa po yung tax table doon. 0 to 10,000 pesos annual income, may 5% kang babayarang income tax. Tama po ba? And as I said, dun sa ating bagong tax table, because of our train law, up to 250,000 pesos po, exempted na sa income tax. Okay? So may bago na po tayong form, available form, 1701A. Annual ITR 1701A. Para po yan sa mga purely self-employed individuals and or professionals. Yung mga wala pong employment at the same time. Yun po ang ibig sabihin ng purely. Purely self-employed individuals or professionals. Ang source of income nila ay from their self-employment, okay, or practicing professional, or sa kanilang business income. Wala po silang source of compensation income because they are not at the same time employee. Okay? So, purely sila, purely. Kaya nga lang po, available pa lang to, applicable pa lang itong 1701A po natin sa 8% income tax rate at 40% OSD. Yung mga self-employed individuals po or practicing professionals na purely, pero nag-choose po ng allowable itemized deduction or itemized deduction under graduated tax rate po, hindi pa po available yung BIR form natin. So, wag po kayong gagamit ng old annual ITR because, as I said, luma pa po yung tax table doon. Applicable lang po yung luma o yung old ITR sa 2017 and prior years.
But because of our train law, nagbago na po. Okay? Ito na po yung bago. Kaya nga lang, para lang po itong 1701A, yung nakikita nyo po sa screen nyo, sa mga 8% income tax rate and 40% OSD, purely self-employed individuals and or professionals. Wala pa pong annual ITR sa mga allowable itemized deduction. Wala pa rin pong annual ITR sa mga mixed income earner. Yung employee sila, at the same time, may business sila or practicing of profession. Katulad ko po, may practice of profession po ako, and I am the president of our company, pero for taxation purposes, I am a considered employee. Okay? So therefore, mixed income earner ako. Hindi pa ako makapag-file ng ITR ngayon kasi wala pa pong bagong annual ITR na binibigay si Commissioner, our BIR chief, para po sa mga mixed income earner. So, ang gagawin natin, as usual, let's wait. Let's wait po. April 15 naman ang deadline yan. Baka ibaba na lang ng April 14. Di joke lang. Okay? At least may isang araw pa tayo. And annual ITR po para sa mga non-individual taxpayer, corporation, or taxable partnership. Yung nakikita nyo po sa screen nyo, luma na rin po yung annual ITR na yan, 1702 RT. RT means regular tax, no? May bago na po tayong BIR form para dyan. Yan po. Kaya nga lang po ang problema, yung 1702 RT, hindi pa available sa EFTS filer at EBIR filer. Applicable pa lang po yung 1702 RT sa mga manual filer. Okay? Under po ng RMC 19-2018, yung mga EFTS filer at EBIR filer na hindi pa available yung bagong 1702 RT, gagamit daw muna po kayo ng old ITR 1702 RT. Okay naman po gumamit ng old ITR 1702 RT sa mga corporation and taxable partnership kasi hindi naman po nabago yung tax rate or income tax rate ng mga corporation. 30% pa rin. Pati po yung mga taxable partnership, 30% pa rin po. Ang problema po, hindi ko nire-recommend na gamitin nyo yung old even if ina-allow tayo ng Commissioner of Internal Revenue under po ng RMC 19-2019, di na to 18, 19 na siya. Okay? Because yung annual ITR po na luma, kung napansin nyo po, bilangin nyo yung number of pages. Nasa 8 pages po yung 1702 RT, old ITR. Kung nakita nyo po, pansinin nyo po yung 8 pages po yun. However po, under our train law, meron pong provision yung ating train law na hindi na po dapat lalagpas ng 4 pages yung annual ITR natin starting 2018. Kaya nga lang po, ang problema, hindi pa available sa EFTS at ABIR, yung bago nating annual ITR, 1702 RT. Kaya po, even if ina-allow tayong gumamit ng old ITR 1702 RT para sa mga corporation and taxable partnership, I do not recommend na gumamit kayo. Maghintay na lang po tayo. Let's wait na lang po para sa bagong annual ITR sa EFTS at EBIR forms po. Okay? Tsaka ang deadline naman po nito ay April 15, 2019 pa. So, let's drop lang muna. Let's drop our annual ITR in the manual form. And then, kapag available na sa EBIR tsaka EFTS prior to deadline, April 15, 2019, pwede na po natin i-copy-paste na. Copy-paste na lang. Okay? Ganun po yung diskarte. Ganun po yung gagawin namin. Maghihintay na lang po kami kasi yung ating company corporation, ito po yung form na gagamitin natin. And I tell our team na wag muna tayong mag-file kasi hindi pa available sa EBIR. Even if ina-allow nga, 8 pages pa yan, ang daming required na information na dapat ilagay. Di na. Hintay na lang tayo ng new BIR form na nakikita nyo sa screen nyo na mag-appear sa ating EBIR. Okay? Pati po sa mga EFTS. Baka po ilabas na ng April 14. Di joke lang. Tapos April 15 ang deadline. Nga pala po, doon sa ating 1701A, hindi pa po available yung 1701A sa mga EFTS filers. Available pa lang po yung ating 1701A sa EBIR tsaka manual. Okay? Kaya po, under po ng RMC 17-2019, yung mga EFTS filer na hindi pa available yung bago nating ITR 1701A, gumamit daw muna ng
EBIR. So, inaalaw po tayo ng Commissioner of Internal Revenue na even if we are EFPS filer under po ng 1701A, na gumamit po tayo ng EBIR. Exclusively, para lang po sa annual ITR 1701A. Just in case you are purely self-employed individual or practicing professional, and you choose the 8% or 40% optional standard deduction, at EFPS filer kayo, hindi pa po available yan, gagamit lang muna po kayo ng EBIR because available sa EBIR yan. Tapos, babayaran po yan sa bangko or revenue collection officer within the territorial jurisdiction of your RDO or online payment po through debit card, land bank, DBP, tsaka GCash. Okay? And annual ITR 1702E, exempt. Ito po yung old ITR 1702EX. Para po ito sa mga exempted na non-individual taxpayers. Example po, general professional partnership. Yung mga non-stock, non-profit organization. Yun po yung mga example ng exempted na non-individual taxpayers with its juridical identity. Luma pa po yung 1702EX na yan. May bago na po tayong BIR form, annual ITR. Yan po, nakikita nyo. Under po yan ng RMC 90-2019. Kaya nga lang po, katulad lang po ng RT, hindi pa po available yung 1702EX natin sa EFPS, just in case EFPS kayo. Wala pa rin po yan sa EBIR form. Available pa lang po yung EX natin, 1702, sa manual filing. No? Under RMC 19-2019, okay? Ang sinabi ng Commissioner of Internal Revenue, wala nang iba kundi si Honorable Cesar Dulay, yung mga non-individual taxpayer na gagamit ng 1702EX, gumamit na muna ng old. Na naman, old ITR 1702EX. Kaya nga lang po, like 1702RT, hindi po namin nire-recommend. Pero you may use the old ITR because inallow naman ng RMC 19-2019. But I will not recommend na gumamit kayo ng old kasi sabi ko nga kanina sa 1702RT, mga 8 pages pa yan. 8 pages or 7 pages if I'm not mistaken yung ating annual ITR 1702EX. Okay? Hintayin na lang po natin na maging available sa EFPS at EBIR forms yung ating annual ITR 1702EX kasi 4 pages na lang yan. 2 bond paper back to back. 4 pages na lang. Hindi katulad ng old na form 1702EX tsaka 1702RT, mga 7 to 8 pages pa yan. So maraming information na required kang ilagay pero hindi naman kailangan. Okay? So, you have 2 options. Use the old ITR, 1702RT, 1702EX, under RMC 19-2019, or just wait for the new form to be available in your mode of filing, EFPS, saka EBIR form. Okay? At maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, ang tanong, ang problema dito, kailan ka EFPS, kailan ka EBIR, kailan ka manual? Kasi pa nagkamali po kayo dyan ng pili, ng gamit, tapos hindi naman pala sa inyo yan, ang tawag po doon ay wrong venue. At ang wrong venue po ay may katumbas na penalty na 1,000 pesos compromise penalty and 25% surcharge based on our tax due, yun ang mabigat, and priority tayo sa audit program ng BIR under RR5. Makikita nyo po yan sa RR5 2015. Yung sinasabi ko pong penalties. Meron po kaming ATC video na ginawa na with little investment. Pwede po kayo mag-invest doon para malaman nyo po kung ano yung mode of filing nyo. Kasi kahit na nakapag-file kayo on time, nakapagbayad kayo on time, kung wrong venue naman kayo, example po ng wrong venue, EFPS kayo, nag-manual kayo, EBIR form kayo, nag-manual kayo, EBIR kayo, nag-EFPS kayo, nang walang authorization or walang approval, ang tawag po doon ay wrong venue. At ang wrong venue po ay violation of our tax code. With penalties na 1,000 pesos compromise penalty,
25% surcharge based on tax due. So, kung 100,000 yung tax na babayaran mo, under 1700, 17018, or 1702 RT, times 25% nun, that is 25,000 pesos. Plus, priority tayo sa audit program ng RDO natin or BIR. At least priority na tayo ngayon. Audit nga lang. Okay? And maraming salamat po sa inyong lahat. Yung deadline po natin neto, annual ITR 1700, 1701A, 1702RT, 1702EX. Ito pa lang po yung available na annual ITR, BIR forms. Na-discuss na po natin siya in details. Magkakaroon po tayo ng mga ATC video kung paano po fill upan to, paano bayaran. Itong 1700, lahat po yan. Magkakaroon po tayo niyan. Ilo-launch po namin this coming before the end of February po. Okay? Pati po yung 8% ng 1701A, 40% ng 1701A. Deadline po lahat yan on or before April 15, 2019. I do not suggest na mag-file po kayo ng April 15, 2019 because baka po hindi kayo umabot sa deadline. Okay? Baka masarahan kayo ng bangko, hindi tayo makapagbayad kasi sa haba ng pila. Or yung ating system, EFPS, hindi po natin ma-file online. Or yung ABIR natin, hindi natin ma-file online. Lalo na po yung South. Yung South po, ginagawa po yung South ahead of deadline. Yung summary alpha list of withholding tax, just in case you are claiming tax credit under BIR Form 2307, mga 2 to 3 days po yan nakukuha. So, before the deadline po, ahead of deadline, dapat makagawa na tayo ng ITR natin. At doon po namin kayo tutulungan. I-educate po namin kayo through our ATC video and through our books. Okay? And before tayo magtapos ngayon, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your thoughts now, and you will change your life. Okay? And sa mga hindi pa po nakapag-like ng aming Facebook page, please like our Facebook page po, Accounting Tutorial Center. May mga post po kami dyan na very helpful information sa inyo. Dyan po namin nilalagay. And meron po tayong Facebook group. Please join our Facebook group, Real World Bookkeeping. May mga ina-upload din po tayo dyang files, downloadable po, at nandyan po yung mga upcoming nating events at mga ATC videos po and RWB books. And our YouTube channel, please subscribe on our YouTube channel, okay, para po sa mga very helpful information like this one. And our Vimeo po, meron tayong Vimeo account. Please follow us on our Vimeo. Accounting Tutorial Center pa rin po. Online. Online na po tayo ngayon. Hindi na po kami nagkakandak ng nakarang taon na pumupunta pa kami sa ibang lugar. So, any topic po na gusto nyo pag-aralan, pwede nyo na pong pag-aralan anytime, anywhere, kung nasaan man po kayo. Okay? Online na po tayo. Pwede po yung online natin, RWB book po, mag-invest kayo dito. And then, ibibigay po namin sa inyo yung online ATC videos discussing, applying, and explaining our book. Hindi po namin to ipapabasa lang sa inyo, tapos bahala na kayo kung maintindihan nyo. Okay? Meron po itong free online ATC videos, application po ng ating book. Maintindihan nyo po yun. At sa mga wala pa pong libro, pwede naman po mag-invest sa ating ATC video at ibibigay po namin yung PDF file para sa inyong ATC materials. Okay? Online na po tayo ngayon. And sa mga wala pa pong libro, please invest now in our RWB book. This is 4,999. Lifetime investment na ito sa business nyo. Nandito po yung lahat ng withholding tax, income tax, application, pati po yung percentage tax, SAUT, e-submission, nandito po. Okay? May practice set po yan. Dalawa po yan. Isang lecture set, isa pong practice set. Okay, isa pong practice set, isang lecture set po. Dalawa pong libro. And meron din po kaming bookkeeping. Kung gusto niyo po matuto ng bookkeeping, meron din po kaming libro dyan para dyan sa inyo. May libreng ATC videos din po yan online na pwede nyo pag-aralan. Sabayan nyo po kami sa pag-aaral. Bibigay po namin sa inyo yung libro. Ipapadala po namin. Libro lang po bibilihin nyo. Tapos, libre na po yung mga online ATC videos. And, train law, meron din po aming train law para mapag-aralan nyo kung ano pong mas maganda sa inyo. 8% ba? Itemized ba? Or 40% OSD? O ano yung mga changes under our train law? Okay? And as I said po, always namin, be educated and you will be empowered po. Okay? Hindi po natin kailangan ng kapit sa loob ng BIR kasi baka yun pa magpahamak sa atin.
The only way to overcome those fear na ini-inflict sa atin ng BIR or other people, inside or outside the BIR, is to educate ourselves, wala ng iba pa. As we always said po in our ATC videos, hindi po hinahabol ng BIR ang bookkeeper, accountant, lawyer, or advisor. Ang hinahabol po ng BIR sa real world or at the end of the day, taxpayer. Susulatan ng BIR, taxpayer. Ang taxpayer, walang alam. So mag-aral po tayo. Okay? Education is an investment po, hindi po expense. At ito po yung makakatulong sa inyong family and your business. And maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa mga ATC videos natin. Be educated, be empowered. This is your speaker, Mr. Mark Lord, and bumagat po.